Balitang-balita sa Radyong Sira, sa hinaba-haba ng usapan ng Miami at Portland, si Damian Lillard napunta pa sa Milwaukee Bucks. Tatlong team ang involved doon, Suns, Portland at Bucks. So disclaimer, pwede pa kasi itong mabago ang mga naging kapalit sa trade kasi i-approve pa talaga to ng NBA. Ito pa lang yung reported na kasama sa package. Nakuha ng Bucks si Damian Lillard. Napunta sa Blazers si Jrue Holiday, DeAndre Ayton, Tonami Camara, 2029 unprotected first round pick, 2028 at 2030 unprotected swap right sa first round. Kung ma-approve kasi yung mga first round pick na yon nakasama sa trade, nasa 4 na taon pa bago mag-take effect yung pinamigay ng Milwaukee Bucks. Sa Suns naman, nakuha nila si Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little at Keon Johnson. So, sino ang panalo sa trade na yon? Obviously, malakas pa rin yung Bucks kahit nawala sa kanila si Jrue Holiday kasi ang pumalit si Damian Lillard, isang 3-point shooter at na ay partner kay Giannis, andun pa sa Middleton. So, disclaimer ulit, in papers pa lang to. Andun kasi ang assurance na mapapagstay ng Milwaukee Bucks si Giannis dahil sa big trade na ginawa nila. Isa pa, sinabi rin naman dati to ni Perkins, ano bang gusto ni Giannis? I-trade nila si Holiday, ngayon nangyari. At isa pa, iisipin nga nila, gusto kasing umalis ni Giannis dahil sa naging statement niya dati. Pero na-retain kasi ng Milwaukee Bucks yung core players nila or championship core nila, hindi ko lang alam kung magre-reklamo pa rin si Dame. Intact kasi yung lineup nila kumpara kung sa Miami mo siya ilalagay. 4 na taon pa kasi si Damian Lillard dito sa Bucks dahil nga may kontrata pa siya. Ito yung pinirmahan niya dati sa Portland. Hindi lang alam kung malaki ang risk na aalis din si Dame or magre-request nga siya ng trade dahil ang gusto talaga niya Miami. Makikita nyo naman sa screen yung lineup ng Bucks. Sina Giannis, Dame, Middleton, Lopez, Portis at yung iba pang role players na nakuha nila at na-retain. Hindi ko lang ma-check kung may makukuha pa ang Bucks na ibang players dahil parang nasagad nila yung kontrata. $90 million mahigit agad kay Dame at kay Giannis pa lang. Sa Portland naman di umano, bagong start na ng era, Scoot Henderson na dahil nawala nga si Dame. Hindi rin naman masasabing fire sales ang nangyari sa kanila dahil nakuha nila si Holiday at si Ayton. Pwede pa rin naman silang makalaban papasok ng playoffs. Pero in papers, ang nakita ko lang talagang panalo dyan sa trade, Phoenix Suns. Hindi nila habol si Dame, pero dati ang problema nila, meron silang 4 na players na merong mahigit $30 million pataas. Lalagpas sila ng tax threshold. Pwede silang hindi makagamit ng rights sa buyout player at mid-level exception player. Si DeAndre Ayton, nagawan pa nila ng paraan para maalis sa lineup at nagkaroon ng kapalit na players. Isa pa doon sentro, si Nurkic. Dati, $160 million ang Suns sa 4 na players pa lang. Kasama dito si Ayton dati. Ngayon, $144 million. Nabawasan yun para sa Phoenix. Meron pa kasing 3 taong kontrata itong si Nurkic. 29 years old pa lang siya. Yung issue nga lang, injury prone. Kaya sabi ko kanina in papers. Pero makakakuha pa rin ng Suns ng isang pamalit na sentro. Yun nga lang, nasa minimum contract na kung sakali. Isa pa, sa buyout market. Magbabawas din ng 2 o 3 players pa yung Suns. Nagawan pa rin ang paraan ng Suns yung lineup nila kumpara nung unang beses na dumating itong si Bradley Beal. Dahil nga nun, ipit na ipit sila sa tax.